Kakatapos mo lang kumain ng masarap, sobrang bigat na lunch, right? Ang daming kanin, ulam, the whole shebang. Tapos, imbes na mag-energy ka para tapusin ang araw, boom, bagsak ang katawan, sobrang bigat ng pakiramdam, inaantok ka, at parang gusto mo na lang talagang humiga at matulog. Sounds familiar, di ba? Well, let's look into this deeper. Kasi yung feeling na foggy ang utak mo, medyo sumasakit ang joints at laging pagod right after eating, actually hindi po yun normal. It's a huge sign na yung daily eating habits natin, nakala natin okay lang at walang masama, are actually betraying us. Unti-unti nitong sinisira yung metabolism natin nang hindi natin napapansin. Now, think about this staggering number. 17. Yes, 17. Alam nyo ba na karamihan sa atin nag-spike pala ang insulin levels ng mahigit 17 times a day? Bakit kamo? Kasi naman, 'di ba, ang hilig natin sa merienda o yung palaging may nginunguya. Isang kagat ng biscuit ngayon, tapos matamis na kape mamaya, literally every single bite triggers an insulin response sa katawan mo. By the way, kung gusto nyo ng mga ganitong practical at eye-opening health truths, hit subscribe para masundan nyo yung mga susunod pa nating topics. Pero eto ang isang malaking misconception. Kahit yung tinatawag nating healthy snacks, it's actually a trap. Yep, kahit almonds pa yan, protein shakes o fresh na prutas, kapag palagi kang kumakain in between meals, you are completely exhausting your metabolism. Wala siyang pahinga. So what exactly happens? Kapag lagi kang kumakain at nag-i-spike ang insulin mo, you are forcing your body to act like a strict sugar burner imbes na fat burner. Kasi laging may pumapasok na food, kaya laging asukal lang yung sinusunog niya for energy. Ang ending, hindi na niya kailangan nagagalaw yung stored fat o bilbil natin. Kaya lagi kang exhausted at mabilis magutom. It's a vicious cycle for sure. And you know what? Hindi po ito tungkol sa willpower o kawalan ng disiplina. Hormones po ang kalaban natin dito. Specifically, your human growth hormone or HGH. Ito yung ultimate fat-burning, anti-aging at muscle-building hormone ng katawan. Pero, the moment na kumain ka ng midnight snack at mataas ang insulin mo sa gabi, literal na isha-shutdown nito yung pag-produce ng katawan mo ng HGH. Bam! Wala na. Quick pause lang kung nakaka-relate kayo at may natututunan kayo so far, please take a second to like, follow, and subscribe sa channel natin para sa mas marami pang practical at life-changing content. Heto ang isang mind-blowing fact. Did you know na mas maraming taba ang sinusunog ng mahimbing na tulog kesa sa matagal na pagpapawis sa gym? True story! Kapag kumain ka kasi bago matulog, hindi nakakapag-detox ang atay mo. Hindi ka nakakapag-burn ng fat overnight dahil super busy ang katawan mo sa pag-digest ng kinain mo. Kaya ka gumigising kinabukasan na bloated, pagod, at minsan gutom pa rin. Okay, so paano natin to ayusin? Simple lang. We have 3 daily foundational lifestyle shifts para ma-reverse naturally yung insulin resistance at bumalik ang energy mo. Number 1, stop all snacking in between meals. 2 o 3 buong meals lang, okay na yon. Number 2, close the kitchen at least 3 hours bago ka matulog. So kung 11 PM ang tulog mo, by 8 PM tapos ka na dapat kumain. And number 3, maglakad ng 10 to 20 minutes right after your meals. Yung simple walk na yan, a real game changer. Pagkatapos mong maghapunan, kapag naglakad ka, bababa agad ang post-meal glucose at insulin response mo ng 30%. Imagine your muscles as a giant glucose sponge. Habang naglalakad ka, literal na sinisip-sip ng muscles mo yung asukal sa dugo mo nang hindi na kailangan ng madaming insulin. Ito mismo ang papatay sa post-meal crash mo. Now, once na-master nyo na yung first 3 daily steps na yon, you can level up with these advanced weekly resets. Una, a 24-hour water fast, minsan lang sa isang linggo. At pangalawa, 20-second high-intensity sprints twice a week. Ibig sabihin, mabilis ang takbo lang na parang hinahabol ka ng aso for 20 seconds and then magpapahinga ka na. So bakit ba natin kailangan yung 24-hour fast? Dahil po sa isang proseso na tinatawag na autophagy. Think of it as your body's built-in cellular Pac-Man. Kapag nag-fast ka ng 24 hours, umiikot itong si Pac-Man sa loob ng katawan mo para kainin, linisin at palitan yung mga nasira at patay na cells. And the absolutely exciting part, it massively boosts your human growth hormone levels para sunugin ang fat mo habang nagre-recover ka. Ang galing, di ba? Which brings us to this powerful mindset shift. Hindi ka nagpapapayat para maging malusog. Nagpapalusog ka para pumayat.
That hits right on the head. Yung excess weight, hindi po yan ang root problem natin. Sintomas lang yan ng underlying inflammation at sirang hormones. Once sinayos mo ang timing ng pagkain mo, the weight will naturally drop as a side effect ng isang malusog na katawan. Sobrang laking epekto talaga ng mga simple adjustments na to sa daily energy at overall health natin. But before we wrap up, just a quick reminder, this content is for educational purposes only. Itong mga binahagi natin are evidence-based lifestyle adjustments and not a substitute for professional medical advice ng inyong doktor, okay? So, unawain natin ang hormones natin at itiming ng tama ang pagkain. That is the absolute key para tuluyang maibalik ang sigla at kalusugan mo nang hindi umaasa sa kung ano-anong mahihigpit na diet. Thank you for watching, Card Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.